sa mga ordinaryong kontratang pinapasok ninyo dalawa. Malaki. Makikita ninyo dito sa Certificate of Marriage na pinasa ng kanila. Wala tayong equity dito. Dahil sa likod, na pwede natin lagyan kung kailan matatapos itong kontrata papasukin ninyo ngayong araw nila. Diba sa mga ordinaryong kontratang pinapasok ninyo, pwede nyo lagyan ng period, pwede nyo lagyan ng timing, pwede nyo lagyan ng expiration. Pwede nyo lagyan kung kailan matatapos. Pero itong kontrata ang papasukin ninyo ngayong araw na ito, walang end of contract. Ibig sabihin, habang buhay. Ibig sabihin, permanent. Ito ang napakalaking pagkakaiba ng kasal bilang spesyal na kontrata sa napakaraming kontrata na pinapasok ninyo dalawa. It is permanent, it is indissoluble. At handa ka na ba, Jacob, sa panghabang buhay na kasama si Abigail? Abigail, handa sa panghabang buhay na kasama si Jacob. Maliwanag din sa ating batas na ang kasal dito sa atin ay para sa babae at sa magulang. It is between a man and a woman. So as I speak, same-sex marriage is still not recognized in our country. Balik tayo sa tanong natin kanina. Bakit nga ba mahirap magpawalang bisa ng kasal dito sa Pilipinas? Nasa definition din ang sagot ko ba? Dahil ang kasal ang pundasyon ng pamilya. Marriage is the foundation of the family. It is an inviolable social institution. Kaya napakalaking trabaho ng Estado ng alagaan, ingatan ang kasagraduhan ng kasal dahil ituturing natin ang kasal bilang pundasyon ng pamilya. Imagine niyo na lamang kung maraming kasal dito sa ating bansa ang wasak, ano na ang mangyayari sa pamilya? Ano na ang mangyayari sa lipunan? Kaya inaalagaan lamang ito ng Estado. Hindi para pahirapan yung mga mag-asawa na hindi na nagkakasunod. Kundi inuulit ko, ginagampanan lamang ng Estado ang kanyang tutuloy na ingatan, pahalagahan ang kasagraduhan ng kasal dahil tinuturing natin ito pundasyon ng pamilya. Yun yung malalim na dahilan kung bakit napakahirap magpawalang bisa ng kasal dito sa atin. Dahil malaki ang pagpapahalaga natin sa kasal. Napuglat ko na itong mga sinabing ninyo sa akin. Tama ba ako, Jacob at Abigail? Wala kayo natawag natin prenuptial agreement or marriage settlement. Tama ba ako, Jacob at Abigail? Papaalalahanan ko kayong dalawa, Jacob at Abigail. Ang pwede nyo ng pagkasunduan bago kayo kasal ngayong araw na ito ay kung paano nyo hahatiin ang inyong mga alitan. Dahil wala kayong napagkasunduan kung paano nyo hahatiin ang inyong mga alitan, papaalalahanan ko kayo ang mag-govern ng property relations ay tinatawag natin regime of absolute community of property. Ano ba ang ibig sabihin ng regime of absolute community of property? Ang ibig sabihin lamang nito kung anong pag-aari meron ka sa ngayon, Jacob, kung anong pag-aari na meron ka sa ngayon, Abigail, pag-aari na pareho. Subject lamang sa kaunting exceptions na kasaad sa batas, but basically what you own it. May trabaho pa si Jacob? Anong trabaho ni Jacob? Si Abigail, may trabaho? So sa ngayon, ikaw lamang ang may trabaho. Jacob, tama ba ako? Ikaw lamang ang may kita, ikaw lamang ang may sinalo. Pero dahil mamaya, meron ka ng asawa, meron ka ng kahapit sa kahit pa naman kinikita mo at kikitahin mo ka. At kung mananalo ka sa loob ng mamaya, Jacob, hindi mo pwedeng sabihin kay Abigail, ikaw lamang ang may medalya.
Dahil mamaya, meron ka ng asawa, meron ka ng kahit sa kahit anumang mapapanalunan mo sa kahit anumang sugal. Whether it's legal or illegal. Yun ay kung manada ng budget ko. Dahil maliwanag din sa ating batas, kapag natalo ka naman sa kahit anumang sugal, ang natalo ay sasagot lamang ng tunay. So mas maganda na magsumikap na lamang tayo. Bakit ko binabanggit ito sa inyong dalawa, Abigail at Jacob? Kasi medyo mga bata pa kayong dalawa. Kasi minsan, kung kailan pa umasenso ang inyong kabuhayan, kung kailan pa umundan ang inyong kabuhayan, kung kailan pa kayo nagkapera, minsan, doon pa nagkakigulo ang kami. So, uulitin ko ang mag-govern ng inyong property relations ay regime of absolute community of trust. Ang kasal ay hindi pribado sa inyong dalawa lamang Abigail at saka Jacob. Kahit sabihin ninyo na kailangan dalawa ang magsasama sa isang dugo,